Yeah. Radioactive Cigar Projects in the house. Let's go, baby. We're gonna bring it down. Ito ang Metro Manila. Araw-araw ay nagagasgas ang buong syudad sa mga mamamayan na abalang nakikipagsapalaran. Mga empleyado, estudyante, magkakahalong uri ng mga Pilipino na masisilayan sa bawat sulok ng mga kalsada ng Kamaynilaan. Mga taong nakikipagsabayan sa iisang lipunan. Ngunit sa gitna ng abalang syudad ay ang pagsasawalang bahala sa tunay na mukha ng kahirapan. Isang larawan ng kawalang pag-asa. Pinipilit maging bahagi ng isang magulong istruktura ng ating pamayanan upang masalat ang kakaunting barya ng kaginhawaan. Sa bawat sigaw ay ang munting pahiwatig na nais nilang mabuhay. Ang boses na kanilang pinapakawalan sa araw-araw ay hudyat ng isang katotohanan na malaya mo namang makakamtan ngunit pilit mo pa rin iniiwasan. Nagmamay-ari rin sila ng tinatawag na karapatan. Sila ang mga taong dinadaan-daanan lang natin habang pakalat-kalat sa mga kalsada ng Kamaynilaan. Sa kahabaan ng loto sa Maynila ay may isang katulad ni Mang Larry Perante na nagpukumahog simula madaling araw pa lamang upang maghanap buhay. 20 taon na siyang nagbabarker, may asawa at 3 anak at kasalukuyang naninirahan sa ilalim ng tulay. Paano po yung pagdali ba may pangangailangan sa mga? Mangungutang. May 5-6 dito eh. Ano ba finance kayo? So paano yung mga pagdali mo? Halimbawa, abutin kayo mag-umaga. Ano oras kayo nag-save? Isa ako, alas 5 lang madaling araw. Hindi nyo naman po ba hinihintay yung mga uso? Ano naman? Paano yung pagkaliwanag na sakit ko? Ganun din. Pahinga muna. Paano hindi ba kayo nagkakaroon ng pagkakaliwanag? Hindi, wala. Lang. Lang kaso. Ano yun? Panibago pa sa akin yun kasi Pinaunlakan ni Mang Larry ang aming grupo na samahan kami sa kanilang tahanan. Mambad sa aming mga mata ang isang tahanan na bubuo ng katanungan kung papaano ito mapagkakasya ang isang pamilya. Dapat alaman namin, sa labas lamang sila nagpapalipas ng magdamag at ang sinasabing bahay ay kanilang sinisilungan sa tuwing pumapatak ang buhos ng ulan. Kahirap isipin na sa kabila ng maunlad at makasaysayang lugar ng Maynila ay may mga taong namumuhay ng tulad ng pamilya ng Mang Larry. Normal na sa ako. paano yung asawa ninyo sa natutulog? Dito rin sa may morning bed. Nalatag. Parang saan kayo kumakain? Pag halimbawa na dito na... Pag may pera, magsasahin. May mga sahin ano. Magkano po bang ibigay sa inyo ng mga driver kada Mag-iso. 4, ganyan. Sa isang araw po magkano po kayo? Nakamalaki na 150. 50 po. Ano po bang trabaho niyo po dati? Construction. Ito yung bahay namin pag ulan. Pumasok ka na dito. Magulang-ulan sa labas. Sige po. Hindi ako may aso. Humingi kami ng mga impormasyon sa mga kawani ng gobyerno ng mga MMDA official tungkol sa mga worker. Humingi namin ang panig nila kung paanong paraan ang ginagawa nila sa pagdidisiplina at kung paano nila hinuhuli ang mga ito. Pinapahuli namin o hinuhuli namin yung mga backer. Pagdating naman sa opisina o kaya sa presinto, sila rin minsan nagsasabi mga pulis o yung apprehending officer ko, sila rin nagsasabi kung ano yun. Baguhin na lang yung linya nila, pero talaga matigas ang huli. Sabi yung barker na talaga yung conductor ng bus. Kasi ang conductor talaga, company liabilities yun. Employee yun eh.
conductor, may lisensya yun. Legal yung lisensya niya kinuha natin sa LTO. Ini-issue ng LTO ng license ng conductor yun, kaya may lisensya rin ng conductor, tapos nilibon pa sa driver. Malayo yung sa datang natin barker. Ang barker talaga ito, talagang sumusulpot lang yan sa kalsada ng nagkakawag. Anytime, any minute, any seconds, pwede silang tumawag yan. Kung gugustuhin nila, magugulat ko rin. Kahit sa tricycle, ganun din yun. Hindi sila nag-aaway-aaway pa. Nag-uunahan ba? Nag-aaway pa yan. Hindi sila nag-aaway. Nag-aaway sa pera. Sa pera, ganyan nag-aaway.